binuwag ang higpit ng komunismo sa lipunan ng China. Ngayon, unti-unti na silang kinakikitaan ng impluwensang kanluran. Sino ang mag-aakalang Beijing, China ito? Bago ang taong 1978, imposibleng makita ang ganitong eksena sa mainland China. Pero mula nang magkaroon ng open door policy ang bansa, di na napigilan ang pagdagsa ng impluwensya ng mga bansa sa kanluran. Mahigit 10 taon ng DJ sa mga disco at club ng Beijing si Omar. Gaya rin ng ibang mga Pinoy sa abroad, magandang kita ang dahilan kung bakit nagsasaga siyang malayo sa pamilya, barkada at sa kanyang true love. Eto na ang ating The Comic Survivor. Narito sina Edu and Omar. Hi! Ano naman ang gagawin nila? Ay, bahala. Thank you. Mabuti naman at napagbinyo kami dito sa Lux Entertainment. Ako nga pala si Omar Lakap na taga Binyang Laguna, anak ni Aling Peñang na walang ginawa kundi magbingo. Araw-araw daw ay bulo. Pagpapatawa ang hilig ni Omar, kaya pangarap niya talagang mapasok ang daigdig ng showbiz. Sa mahigit 100 na sumali sa Kili TV contest ng GMA noong 2004, isa si Omar sa mga nanalo. Marami ang nagkaka-interes pasukin ang pag-aartista dahil sa pangako nitong magandang kabuhayan. Galing mo talaga, sir. Salvatore. Pero maagang natuklasan ni Omar na hindi rin pala sagana ang buhay artista. Medyo wala akong naipon nung umuwi ako. Kinakapos na ako. Pero mo, pagkatapos mo ng taping, nakasabit ka sa jeep. Hindi, yun. Talagang ganyan. Lahat dumadaan sa ganyan eh. Kaya so talagang hindi ko kinayang maging artista. Kahirap. Akala ko napakadali lang showbiz. Kahit masama sa kanyang loob, napilitan si Omar na iwanan ang pagko-comedy. Ano yan, first love mo yung acting? Sa abroad, para ka rin nasa showbiz eh. Marami kang napapasayang tao, maganda kinikita mo. Sa atin naman, baliktad. Marami kang napapasayang tao, pero maliit mo nakikitain mo. Rolling na ba? Mansyon mo. Pupunta na kami sa mansyon ni Omar. Ayan, oh. Medyo pagpapasaya-pasaya nyo na ho, yung makikita yung kwarto ko, napakalit lang talaga. Kaya malalaman nyo kung anong buhay ko rito sa China. Yan. May kasama ka ba doon? Wala, no? Baka magbukas pa lang kasi may kasama ka. Dalagan-dalaga ako. Binata pala. Available. Mali. Okay, balik sa kasama niyo. Okay po, nandito na tayo. Pupunta na tayo sa aking room ng pinakamalaki. Magpapasaya nyo na aking kwarto, ha? Living in Asia. Ayan, tayo. Papasok na tayo sa kwarto ko. Ito na. Aba, hindi mo ako nakabukas ng TV. Oo, hindi ako talaga nakabukas. Kasi minsan tinay-timer ko. Hoy, Pinoy abroad! Ayan, Pinoy abroad! Pinoy abroad, oh. Alis sa inyo. Yan, bumubuhay sa akin dito. GMA. Pagka nawala yan, wala na. Boring na ako rito. Diyan ka lalabas. Tayo. Omar abroad! Over Beijing. Omar Baka hindi makakatulog si nanay nito sa ginagawa ko. Kalimitan kung sino pa ang likas na komedyante at palabiro, siya pa ang may madramang kwento ng buhay. Hindi naiiba si Omar. 12 taon pa lang siya nang maulila sa ama. Napilitan siyang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho. Ginawa ko lahat ng sakripisyo. Nag-janitor ako kung saan-saan ako pumahan. Inahapi pa nga ako noong araw eh. Hindi ko bibigyan ng sweldo, lolokohin ka. Kasi lahat gagawin ko eh. Makakumita lang. Alam na alam ng mga tao yan. Hanggat sa pangalat-kalat ako sakali, hanggat sa nalulong sa bisyo. Kasi ano ako eh, mayabang ako na pag may pera ako, sige. Pero sige ako, pag may pera na ako. Kahit sinong tropa, okay lang. Bibigyan ko ng makikisama ako ng gusto, kahit hindi ko pa kilala. Kailan yung punto na sinabi mo sa sarili mo na kailangan mo ng mga ibang bansa? Puro halos karma na yung dumarating sa buhay ko nun eh. Yung time na yun, yung... Bakit ka nakakarma? Ba't tingin mo? Siguro sa mga kalokohan ko, yung mga kalokohan ginagawa ko. Kasi halos sila nanay nga, mga kapatid ko, napapabayaan ko minsan eh.
Taong 1992 nang unang magpunta ng Beijing si Omar. Natanggap agad siya bilang DJ. Ito ang nagatid sa kanya ng swerteng naging mailap sa Pilipinas. Libre pabahay at pagkain na, minsay umabot pa sa $2,000 o 112,000 pesos kada buwan ang kinikita niya. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ni Omar para sa pamilya. Oo, nag-makeup na ako. Sabi mo, mag-makeup ako. Sa Binyan, Laguna matatagpuan ang #1 fan ni Omar, ang kanyang Nanay Peña. Bawa, mayroong liga ng basketball. Tapos yan, ang galing, pinapalakpakan talaga. Pag pinapalakpakan niya, lalong yumayabang. Malaki ng araw ang ipinagbago ng kanyang bunso. Walang palya kung magpadala ito ng buwanan nilang panggastos at puhunan sa tindahan. Kaya naman tinitiis na lang ni Aling Peña ang pangungulila para naman daw ito sa kapakanan ng pamilya. Ano naalala niyo? Ano yung kalalagay niya sa China, yung pagkain niya, pagtulog. Tahimik ng araw ang dating masayang tahanan ni Aling Peña. Pero umaasa siyang darating din ang panahong muling aalingaw ang tawanan nilang pamilya. Ito ay kapag nakapiling na niya muli ang paborito niyang komedyante. Thank you, Omar, thank you. Ay, sorry, ito na. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng bumubuo ng Nars Entertainment, sa mga crew. Wala, hirap ang buhay sa atin. Kung marami rin ako naipon, dire-diretso na tayo. Sa ngayon, pag-iipon ang inaatupag ni Omar para raw ito sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang sarili niyang pangarap na maging komedyante sa telebisyon, saka na lang daw.